Hey, kumusta? Alam mo, kung naghahanap ka ng paraan para, mas palalimin pa yung ugnayan mo sa Diyos, para gawin itong mas totoo sa pang-araw-araw mong buhay, pag-usapan natin ang isang sinaunang paraan na subok na talaga ng panahon. Narinig mo na ba yung phrase na personal na relasyon sa Diyos? Sigurado ako, oo, kasi parang laging bukang bibigyan. Pero teka lang, sandali. Ano nga ba talaga ang ibig sabihin niyan? Kasi baka mamaya yung pagkakaintindi natin, puro lang pala feelings. So, para mas maintindihan natin to, kailangan muna nating i-clarify yung isang bagay na madalas na pagkakamalan. Ito yung malaking-malaking pagkakaiba ng pananampalatayang personal sa pananampalatayang privado. So, tingnan natin to. Sa isang banda, yung pribado, ang dating sa atin yan, parang isang bagay na nasa loob lang natin, di ba? Isang feeling, psikolohiko, parang hiwalay sa lahat. Pero yung personal, iba yun. Iba yun. Ito yung talagang nararanasan, isinasabuhay, at ito importante, na ipapakita sa loob ng isang community. Hindi siya solohan. At dito na nga pumapasok yung pinaka-core, yung puso ng usapan natin. Kasi ang isang tunay na relasyon, lalo na yung sa Diyos, hindi yan pwedeng nakasabit lang sa pabago-bago nating feelings. Para mas madali, isipin mo na lang yung isang matibay na relasyon. Halimbawa, sa pamilya mo o sa mag-asawa. Di ba hindi naman yun puro kilig o feelings lang? Kailangan yan ng history, ng tunay na komunikasyon, ng katapatan. At saka yung mga ginagawa niyong magkasama, yun yung mga totoong pruweba ng pagmamahal. Kailangan ng gawa, hindi lang puro dama. At ito talaga yung key takeaway dito. Yung mga relasyong nagtatagal, pinapatibay yan ng mga habit, ng mga pattern sa buhay natin. Mga paulit-ulit na gawain na nagpapakita ng commitment natin. Kahit na, wala tayo sa mood o hindi natin na-feel sa araw na yon. Okay, so paano natin gagawin yan sa relasyon natin sa Diyos? Paano tayo magkakaroon ng ganitong practice pattern? Well, good news! May isang napakagandang pamana sa atin ng simbahan na, grabe, daan-daang taon ang gumagabay sa mga mananampalataya. Ang tawag dito ay Lectio Divina. Baka naririnig mo na to. At huwag kang mag-alala sa pangalan na hindi to parang technical na pag-aaral o basta pagbabasa lang. Isipin mo siya bilang isang imbitasyon. Isang imbitasyon para makipag-usap ng totoo, isang dialogo sa Diyos mismo. Ang ganda pa sa Lectio Divina, meron siyang malinaw na structure para hindi tayo maligaw. May 5 simpleng hakbang ito na susundan natin. So ano-ano tong 5 hakbang na to? Ito sila. Una, lectio o yung pagbasa. Pangalawa, meditatio o pagninilay. Pangatlo, oratio, yun yung panalangin. Pang-apat, contemplatio o pagtitingin. At yung panghuli, na sobrang importante, actio o yung pagsasagawa. Tara, isa-isayin natin ng mabilis. Okay, first step, lectio o pagbasa. Dito, simple lang. Babasahin natin yung text. Dahan-dahan, baka pwedeng basahin mo ng malakas para marinig mo talaga. Ang tanong lang sa isip mo ay, ano bang sinasabi nito? Yung literal na sinasabi, ano yung mga salita, ano yung nangyayari. Unawain muna natin yung text as it is. Next step, meditatio o pagninilay. Dito na nagiging personal. Tatanungin mo na ngayon, okay, ano naman ang sinasabi nito sa akin, sa buhay ko ngayon? Baka may isang salita o isang phrase na parang kumakagat sa'yo. Yun. Paulit-ulitin mo yon sa isip mo. Hayaan mong mangusap ang Diyos sa'yo gamit yon. Okay. Pangatlo, orasyo o panalangin. Ito na yung sagot natin. Kasi 'di ba, usapan to. Nakapakinig ka na, so ngayon ikaw naman ang magsasalita. Ito na yung prayer mo. Pwedeng pasasalamat, pwede kang humingi ng tawad, pwede mong ikwento yung nasa puso mo. Ikaw nang bahala. Ito yung part mo sa dialogue. Ika-4, contemplation. Medyo malalim to, no? Pero huwag kang matakot. Hindi ito yung kailangan mong pilitin na wala kang iisipin. Ito ay simpleng pagpapahinga sa presensya ng Diyos. Wala nang salita, hayaan mo lang siyang baguhin yung pananaw mo na makita mo yung mga bagay-bagay the way God sees them. It's a gift, hindi ito pinipili. At syempre, yung panghuli at pinaka-crucial, action o pagsasagawa. Kasi ang Lectio Divina, hindi yan natatapos pag tumayo ka na. Ang totoong tanong ay, okay, dahil sa nangyari sa panalangin ko, anong isang maliit pero totoong totoo na pwede kong gawin ngayon para isabungay yung pag-ibig? At grabe, sobrang importante nitong huling hakbang na to, yung action.
Bakit? Kasi yung pananampalatayang hindi nakikita sa gawa, well, nananatili lang siyang pribadong feeling, di ba? Balik tayo doon Kaya yung sinasabi nating personal na relasyon sa Diyos, nagiging totoo yan sa mga konkretong bagay. Sa ating sama-samang pagsamba, sa ating pagiging bukas palad, sa tapat na pakikilahok natin sa buhay ng simbahan, at syempre, sa paglilingkod sa kapwa. Dito talaga nagkakaroon ng katawan at mukha yung pananampalataya natin. Pero teka, may mas malalim pa palang dahilan ng lahat ng to. Hindi lang ito para maging mabuting tao tayo in a general sense. Ang goal nito ay para maging mas ganap tayong tao. May isang napakagandang turo ang simbahan. Sabi, sa misteryo lamang ng nagkakatawang taong salita, nabibigyan ng liwanag ang misteryo ng tao. Anong ibig sabihin yan? Simple lang. Si Kristo, siya yung nagpapakita sa atin kung sino ba talaga tayo. Kumbaga si Kristo, ang ating blueprint, siya yung ganap na tao. At sa bawat pakikipagtagpo natin sa Kanya sa salita, sa Lectio Divina, para niya tayong tinatapik sa balikat at sinasabing, "Uy, ito ka, ito yung totoong ikaw, at itong kaya mong maging." At dito na papasok yung pinaka-mind-blowing na part. Ang pagsunod kay Kristo, hindi yan pagbabawas sa pagkatao mo. Actually, baliktad. Ito yung nag-iisang paraan para maging mas ganap at totoo kang tao. At ang Lectio Divina, isa yan sa mga pinakamabisang daan patungo doon. Kaya iiwan ko sa iyo itong tanong. Ito ang hamon para sa ating lahat. Pagkatapos mong makinig, magnilay at manalangin, anong isang konkretong aksyong ng pag-ibig, kahit gaano kaliit, ang gagawin mo ngayon bilang tugon sa salita ng Diyos?